Okay. Hello. Magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH. At bago tayo magsimula dito sa Justin Talk News PH, paki-press ng like, subscribe if you are new to this channel, and then share. Paki-like naman, paki-pindot naman yung like. Okay. So anong pag-usapan natin? Walang iba yung nangyaring that started a BRC hearing but hindi natuloy. Then it became a press conference. Maraming nagsasabi, nung una nagdismaya or they were anticipating na magkaroon talaga ng BRC hearing, but some things have cropped up na napaka-importante na asikasuhin ng ating mga senador, particularly si Senate President Alan Peter Cayetano. And they thought na that was the right way, kasi wala rin naman tayong ibang intention kung hindi marinig ang mga revelation, mga testimonya ng Brave 18 plus 4. So 4 ang dumating, siguro part ito doon sa 10, 14, yung Fearless 14, we don't know kung kasama yan sa Valiant 7, but they came to that ala press conference na marami namang nabunyag, na yun naman talagang intensyon natin, na maririnig natin yung kanilang paghayag sa kanilang affidavit, kung saan nakasaad ang kanilang pagwi-witness doon sa mga ginawa nilang pag-deliver ng mga balita sa mga specific na mga tao. At yun ang gusto nating malaman. And it was a big revelation. Kikita natin dito sa 4 na mga bagong nagpapahayag na nangyari talaga ang pag-deliver ng balita. At bago yung mga ebidensya nila, dahil doon pinapakita yung mismo mga pera na dineliver. Kasi maraming nagsasabi, baka hindi naman pera ang laman ng mga malita na yan. So doon na nakikita talaga na pera ang dineliver. Kasi nandoon sa pictures, ang dami pera. Nakakatakot tingnan, kasi parang hindi natin maubos gastusin yun kung sarili nating pera yun. So, ano ba yung mga big revelation? Ito, gusto ko lang i-mention yung highlights. Yung unang mga revelation yung regarding sa pagplano nila sa pag-kidnap kay President Duterte. Nahayag doon sinong talagang nagsundo o nakipag-usap sa mga ICC investigator. So, na-mention yung pangalan ni Boying Rimulya. 2 beses daw na nakipagkita yan. Doon sa hotel, sa Midas Hotel, at doon sa bahay nila ni Boying Rimulya. Kasama na yan si Gibo Teodoro. So nakita natin, nandoon din si Trillanes. At kasama of course si Torre. Kasama si Tambaloslos. Kaya nakikita natin na matagal na nilang plinano. Kaya yung pinagsasabi ni Bangag na BBM na hindi talaga, walang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas, kaya excuse me, kaya hindi pwedeng makialam dito, ay malaking kasinungalingan. Yung mga video na yon nagbigay ng kasinungalingan at mga testimonya ng mga Marines. At pinapakita din doon yung mga babaeng nagpupunta dito na nag-imbestiga ng mga itong mga mga witnesses na galing ni Flavie Villanueva at kina Ridon, kina Dilima, makakaliwa, sila ang nag-provide niyan. At isa sa napaka-explosive na revelation yung pag-mention nila, hayag nila na nag-deliver sila kay Jesus Escudero. So ngayon, wala yung effort ni Chess na lumipat ng
sa kampo ni Gatchalian. Akala niya, totoo, masalba siya sa kaso. Pero pwede naman i-refile yan kung mayroong bagong mga witnesses. Tulad nitong mga Marines na to, kung hindi talaga ito pansinin ng ombudsman, pagdating ng panahon, pagdating doon sa attorney VP Sara, pwede i-refile yan kasi may bagong witness. Bagong witness, itong mga Marines na to, so hindi pa rin siya makalusot. At yung paglipat niya, nagmamalaki siya, marami siyang sinasabi na gusto lang namin na matuloy ang function ng responsibility ng Senado, kaya lumipat siya doon kasi gusto niya magkaroon na patuloy na yung pagganap nila sa kanilang gawain na paggawa ng mga batas. Pero paano ngayon yun? Bistado ka na sa lahat mong gagawin. Wala na. Sira na ang pangalan mo dyan. Sira na rin ang pangalan ng asawa mo. Lahat na mga nakaano sa'yo, sira na yun lahat. Mga gawain mo in the future. Wala na dahil sa testimony na yan. At may picture pa na sa loob ng bahay, binigay yung pera. Binigay yung malita. 4 na malita yata. Na medium size. So wala na, tapos ka na, Jesus Escudero. Sino pa? Itong mayabang na si Montolpo, ay tumatanggap pala ng yan eh. Yung malita din eh, nakita mo? Kaya masigasig ang paninira niya sa mga Duterte. Nakita mo, at ang bugbog talaga si Erwin Tulfo kasi ang daming mga Marines na nagpatunay, na nag-deliver doon sa, nung pa siya, tatakbo pa lang na congressman, sa ACT-CIS, doon sa Tomas Morato, sa kanilang opisina, at sa Marios, kung din sila nagkikita ni Erwin Tulfo. At ngayon, gusto pa niya mag-head dyan sa BRC para mag-imbestiga sa mga katiwalian na siya naman pala ang main karakter dyan sa pagnanakaw niyan. Paano ka paniwalaan o paano paniwalaan ang resulta ng any investigation that the BRC under your chairmanship ay maging totoo yung resulta. Na ikaw naman ang number 1 na magnanakaw pala. Isipin mo, nagnakaw nung chairman, yung party list niya, nagnakaw din. Through Eric Yap, at nung senador niya, meron din dahil pati sa bahay niya sa Green Hills, hinatiran din ng pera. Nakita na natin anong klaseng tao to si Erwin Tulfo. Kaya wala na, sunog ka na. Erwin Tulfo at saka si Montolpo. Ang hindi pa nasama sa mga Tulfo, si Rafi, sira na rin yan eh. Ito si Bitag, at wala rin yan. Damay na yan. Talagang magnanakaw itong mga Tulfo na to sa pinahayag ng mga Marines. Dahil nga, tumatanggap sila ng malita. Minention din doon, ito pala, minention na rin si Gibo, Teodoro, at si Anyo, sinabi si De Lima, kasama yan doon sa meeting with the ICC investigator, kasi siya rin naghahanap ng mga witnesses niya eh, di ba? Kaya nakikita na natin, talagang booking na booking sila dito sa pahayag ng mga Marines. Kaya maganda rin naman na naging press con style na lang yung nangyari. Hindi naman kailangan sila mag-take out din, magkaroon ng report ang BRC, kasi hindi natin malalaman bukas kung iba na ang si Erwin Tulfo na. Hindi rin magkaroon ng report yan. Mas maganda yun, candid, yung mas prangka ng kanilang mga pananalita. Mas diretso ang kanilang pananalita doon sa pag-describe nila doon sa kung ano nangyari doon sa mga picture. Kaya yung mga tao naghiyawan nung nakita na si Jesus Escudero. Kasama yata si Kiko na nahatiran, na kasama doon sa nakatanggap ng malita. Nakita yung picture niya doon. At ang daming iba pa. Lalo na kung maglabas na itong the rest ng kasi 4 lang dumating, yung 10 plus yung 7 ulit. Marami rin silang hawak. At merong doon, nagde-deliver ng bilyones na para kay BBM doon sa Aguado. Imagine.
talagang matindi ang pagnanakaw na ginawa nila. Ngayon, si Senator Cayetano, hindi dumalo, hinayaan na lang si Mike Defensor na ganyan dahil nga nagsampa sila ng certiorari at TRO dyan sa gagawin bukas. Ang reklamo nila, yung nangyayari noong May 3 na pag-usurp ni Gatchalian ng posisyon ng Senate President pro tempore at acting president. Yun ang pinail nila na magkaroon ng certiorari, prohibition, then TRO sa gagawin nila bukas. So, yun ang pinagtuunan nila ng pansin kasi kailangan ng signature ng mga nagreklamo. Nireklamo nila yung mga senator dun sa Malacanang senators, yung mga tuta ni BBM. Nagpirmahan dito mga dun sa reklamo. Ang mga senators dito sa side ni Senator Cayetano. So wala sila kanina. So yun ang pangyayari. So maganda, okay rin yung pangyayari na yun dahil talagang maraming nagtatanong at nasasagot naman ng mga Marines kaagad. Kahit yung ibang pagtatanong paulit-ulit, but it assures na talagang tama yung mga sinasabi nila. So bukas magkaalaman dahil magkaroon nga ng special session si Bangag na wala namang kakwinta-kwinta yung mga purpose ng niya. Di naman urgent yung mga bills na sinasabi nila tulad ng geriatric, geriatric, yung tamang pagkain, education, yung college education, mga ganyan. Hindi naman pangailangan yan. Dapat pinag-usapan mo yung inflation ng pagkain ng mga tao, yung sa gasolina, sa energy, kung paano gagawa ng batas para maano yan. May reason pa. Kaya wala ibang reason para lang mapalitan si Senator Cayetano. Yun malalaman natin bukas kung mag-decision din yung Supreme Court. Pero minsan matagal mag-decision ang Supreme Court after the fact na o kaya hindi tayo maka-assure na may mangyari bukas na pagpigil diyan sa take over ni Chucho Win Gatchalian. Na involved pala to sa scam na doon, yung Express Bank nila sa Laguna. Meron palang involvement yan noon sa dayaan na yan, almost 1.4 billion daw, sabi ni Bobby Tiglaw. Nalulugi ang pamahalaan natin ng more than 850 million dahil sa ginawa nila ni Gatchalian. Kaya talagang yan, lahing kurakot din ito si Win Gatchalian. So bukas antayin natin kung anong mangyari. So okay lang yung nangyari, maraming lalong naliwanagan yung mga tao kung ano ba talagang totoong pangyayari diyan sa flood control na pagnanakaw. Ito mga bagong revelation, ito mga bagong picture na pinapakita diyan sa press conference na yan. Wala naman nagtatanong ng press, parang pahayag lang nila sa kanilang mga nalalaman tungkol dyan. At press ko ng ito, tama, ng 18 Marines, at tinatanong siya ni na Mike Defensor at yung ibang member ng UPI. So yun ang nangyari. Maganda ang nangyari kanina, lalong gumanda at hindi placing our senator at risk. Baka naman tuyuin na naman itong Bangag na to kung anong kasong isasampal laban sa mga senador natin. At isa pa, nagbigay ng suspension yung Sandigan Bayan kay Jinggoy. Ano naman ang implication nito doon sa kaso ni BP Inday Sara? Wala. Kasi ang usapan dyan, doon pala sa petition na sinampa kanina, kasama yung pangalan ni Jinggoy Estrada. May signature. So pinuntahan nila sa kulungan yan para pumirma. Ngayon, sabihin nila na suspended, hindi pwedeng sumama dyan sa hearing. Wala namang pakialam ang 1987 Constitution kung sasama, mag-abstain o ayaw or wala sa bansa. Kung wala sa bansa, may effect pala dahil bibilangin na wala siya so bawasan yung number of senators. So ang basis niyan is 24-16.
16 to convict, 24 senators ang dapat basihan ng denominator, hindi 22 o hindi 20, hindi 18. Nakalagay, nakasaad sa Constitution ng 1987 with regards to the conviction of an impeachable officer or elected government officer like Vice President, kailangan 16 votes ang maabot ng mga nagrereklamo. So paano mangyaring makuha nila yung 16? Sa kalakaran ng ganyan, 16 votes, mahirapan sila. 13 nga, nahirapan sila. Ngayon, maraming kasi si Erwin Tulfo nagsabi na dalawang ang lilipat sa kanila, isang babae, isang lalaki. Kanina pumirma si Loren Legarda doon sa petition na sinampa nila sa Korte Suprema with regards to the certiorari at yung inhibition or tawag nito, inhibition at yung pagpigil na dyan sa pagdeklara na illegal yung takeover nila, parang usurpation of authority. So pumirma si Loren doon. Kung hindi siya pumirma, may pag-asa na lilipat siya. Totoo, wala doon sa signature, wala si Joel Villar, diba? Si Camille nandoon, pero si Mark wala, siguro hindi available. At pumirma si Camille, hindi mangyari si Mark hindi pipirma. Baka hindi lang nakapirma. So, sapat na ba yung numero na magreklamo? So yun ang mangyayari. So kahit na may mag-abstain dyan, tulad ni Mig Subir, sabi niya, hindi siya bubuto, mag-abstain siya. Dahil yung asawa niya nag-abstain sa pagbutuhan ng article of impeachment ni VP Inday Sara, so abstain din siya. So, deducted na yan doon sa number, kung 12 sila ngayon, 11 na lang sila. Paano nila makuha yung 16? Napaka-imposible. Kasi ang basihan dyan, kailangan 16 ang bubuto for the conviction ng VP Inday Sara. Kung ikulong nila yan, lahat, wala rin. Kailangan ma-expel yan or ma-convicted. Kailan pa ma-convicted yan? Dadaan pa sa Supreme Court yung mga kaso na yan. Hindi naman pwede na mag-decision sa Dingyabayan na guilty. Yun na yung decision, i-apila pa yan sa Supreme Court. Kailan pa yan matapos kung ganyan? Kaya abutin ng 2028 yan. At yan, yari na kayo. Talagang matatapos na yung ninyo. Yung mga kaso ngayon, yung mga hinayag ng mga Brave 22 na. Yung 18 plus 4, Brave 22. Kanina. Fairless 14 yata yung 4. Ngayon, pwede nilang hindi sampa ngayon kasi alam naman nila walang mangyari kung isampa nila pagdating sa ombudsman. Ipabayaan yan ito pa nga mga revelation nila na sobrang daming pera na dineliver nila kay Martin Romualdez. Billion ang pera. Pero wala ka pang marinig na warrant of arrest or sinampayan sa Dingyabayan. Kaya ipunin na lang yan pagdating ng panahon after 1 year and a half, kasi hindi na natin bilangin yung kalahating taon papunta ng July from tawag nito December 2027, January 2028 to June, wala na yan dahil may election sa May 2028. So, hindi na bibilangin yan. So, ang totoong term ni BBM kung hindi sila magtagumpay dyan sa kanilang charter change ay 1 year and a half na lang. So, pilitin nyo. Pilitin nyo na makonvict si VP Inday Sara. Ayun lang wala na wala na kayang blood control. Hindi yan bitawan. Kung hindi man kayo makonvicted ngayon, pagdating ng bagong administrasyon sigurado, kasi magkaroon talaga ng matinong investigasyon niyan. Lalo na kung si Senator Marcolita ang magdala niyan. Kung maging Vice President siya, yun lang, gagawa siya ng komisyon tulad ng ICI at doon mahayag na lahat at maraming makulong niyan. Ito si Magalong naman, nagsasalita,
90%. Puro ka lang salita. Tukuyin mo kung sino yung mga congressman na involved. Ilang taon ka na parang ganyan, bumalimbing ka pa nag-iimbestiga pa dun sa Davao. Kaya wala rin ka kwenta-kwenta yung magalong na yan. Puro lang yan ganyan puro salita kumampi naman yan kay BBM naghahanap nga ng gagamba doon sa rock meeting sa Davao para masira si Mayor Baste. Kaya huwag natin kalimutan yan, doble kara yung magalong na yan. Huwag natin pagtiwalaan yan. So bukas maraming pangyayari, hindi natin malaman. Alam na natin ang purpose nila para lang magpalit ng presidency dyan sa Senado. So kung hindi maglabas ng TRO ang Supreme Court, tuloy ang pagpalit. Kung maglabas ng mangyari diyan, kung anong status quo si Senator Cayetano, malalaman na natin kung anong katotohanan. So hanggang dito na lang tayo para sa vlog na ito. It was a very long day, pero marami tayong nalalaman at yung iba na frustrated, pero walang pagkakaiba kung BRC hearing or not, yung press con. Mas maganda pa yung press con dahil candid, talagang nagsasalita ng diretsuhan yung mga witnesses na week 18 at plus 4. So maraming salamat sa paglilo ninyo dito sa Justin Talk News PH. At bago kayo umalis, bago kayo lumisan dito sa channel na to, pakipindot naman ang like, then try to share this video, and of course if you are new to this channel, pakipress ng subscribe. Pakisubscribe naman kahit pa isa lang. Then press that notification bell so that anytime that I have a new podcast, you will be immediately notified. So maraming salamat sa paglalo ninyo at good evening sa lahat. Salamat po. God bless.